Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Maligayang araw! Muli, ako si Micaela Bron, nagmula sa 9th Krypton, at ngayon kasama ko si... Hello, I'm Tommy. Kami ngayon ay manonood o magsasagawa ng isang reaction video sa kabanata ng Noli Me Tangere 31 hanggang 45. Simulan na natin! Loob ng kabanata 31 hanggang 45. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niya magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Natanto naman ni Padre Manuel na ang pambungad na pananalita ni Padre Damaso ay higit na mahusay kaysa sa kanyang binigkas na sermon kahapon. Sinabi ni Padre Damaso na kanyang binitiwan ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang na tulad ng isang bini umuusbong ang lumalagis na bahin ng banal na si Francisco. Ang mga bahaging ito ng sermon ay ipinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila, kaya hindi maintindihan ng mga Hudyo. Lumilihis na si Padre Damaso sa sermon niya sapagkat puro na ito ang lumba, sumba at pagpupungayaw. Pati si Ibarra ay nabalisa, lalo na ng pagbitin ng Friday ang tungkol sa mga saranang hindi namukhang lisan na namatay sa bilangguan ng walang sakramento sa simbahan. Alam ni Ibarra na siya ang pinakarinda ng Friday, pero nasa walang tipo na naman siya. Habang isnasa gawa ang misa, isang lalaki ang lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa pangalan. Nakilala ni Ibarra sa Elias na kaagad ng umalis. Nasumunod na araw ay pinakita ng taong dilaw kay Norman ang paggamit ng pangkubos bago ganapin ang pagpapasinaya sa paaralan ni Ibarra. Ipinipalaki ng taong dilaw na ang ganitong paraan ay natutunan niya mismo sa lulo ni Ibarra na si Don Saturnino. Hinangaan ni Norman at pinuri ng mga tao sa paligid. Sinimulan na ni Padre Salve ang seremonya at nagsibaba ang lahat ng importanteng tao upang sumaksi. Isa sa mga taong naroon sa okasyon ay si Elias na hindi nawawala ang tingin sa taong dilaw. Eksaktong pagbaba ni Ibarra ay humulagpos ang lubig mula sa kalo at kasabay nito ay ang pag-agiba ng balangkas. Napuno ng alikabukang paligid at nang mawala ito, ang taong dilaw ang namatay, hindi si Ibarra. Nasumunod na araw, naging panauwi ni Ibarra si Elias. Pinaiwan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat nagkalat ang kanyang mga kaaway. Sinabi ni Elias ang pagkatuklas niya sa balak ng taong dilaw na patayin si Ibarra sa araw ng pagpapasinaya sa kanyang bahay-paralan. Hindi niya kainin ng isda ang isang ito tulad ng kanyang ama. Ito raw ang binitawang salita ng taong kausap ng taong dilaw ayon pa kay Elias. Nahinayin naman si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw sapagkat marami pa sana siyang maaaring matuklasan mula rito. Ito hindi naman sinangailan ni Elias dahil tiyak niyang makaliligtas din ito sa hukuman dahil sa kabulagan ng hustisya sa bayan. Nagkaroon ng interes si Ibarra sa pagkatao ni Elias. Napako ang kanilang usapan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Nagalitan akong maniwalang lubos sa Diyos sapagkat nawala na ako ng tiwala sa Diyos. Bika ni Elias. Kalaunan ay nagpaalam na rin si Elias at nangako ng katapatan kay Ibarra. Magkakaharap na nananangalian ang mga kilala at mayayamang tao sa bayan ng San Diego. Nasa magkabilang dulo ng hapag si Ibarra at ang alcalde mayor. Katabi naman ni Ibarra sa gawing kanan si Maria Clara. Nagtatang karamihan sapagkat hindi pa dumarating sa Padre Damaso. Patapos na ang tanghalian nang dumating sa Padre Damaso. Lahat ay lumata sa kanya, maliban kay Ibarra. Sinimulan ng ihanda ang serbesa at sinimulan na rin ng Friday ang pagtsyada kay Ibarra. Lalo uminit ang usapan, subalit hindi pa rin kumikibo si Ibarra at nagtitimpi lang. Ngunit, nang umukati ni Padre Damaso ang nangyari sa ama ni Ibarra, ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Hindi na luhong ni Ibarra ang Friday at hanggang sasasakin nang tigilan ito ng katipang si Maria Clara. Gulo ang isip ni Ibarra at piniling umalis na lamang. Mabilis na kumala sa buong bahay ng San Diego ang nangyari sa panangalitan. Karamihan ay pinanigan si Padre Damaso dahil kung nagtinting lamang daw si Ibarra ay hindi ganoon ang mangyayari. Walang pasabit dumating sa bahay ng Kapitansyado ang Kapitan General kaya naging abala ang lahat sa paghahanda. Si Maria Clara ay panay ang pagtamis dahil pinagawanan siya ng kanyang ama na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang ex-komunyon sa binata. Patuloy na inaano naman ni Tia Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa Papa at magbibigay ng malaking limos upang mapawalang bisa ang ilinakaw sa binata. Isa pa, may namang-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa at siya kailanaan na maging panibagong patipan Maria. Lalo na sinta ang dalaga at pati si Tia Isabel ay nagalit at sinabihan ng kapitan na ang pagpapalit ng patipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng damit. Pinuwi ang General si Maria Clara dahil kumagit na ito kay Ibarra at Damaso. Nakausap din ang General si Ibarra kahit pa na si Ibarra ay ex-komunikato, ngunit hindi ito pinasahan. Nakita na nakatagpo ni Ibarra ang pamilya ng Kapitan General nang siya nagpunta sa Madrid. Ipinamalas ng General ang paghanga sa katalimang ng Ibarra. Ang mga pagtutok at sunod-sunod na pagtutok ng mga kampana ay dyan ang pagsisimula ng posisyon. Ang lahat ay natikilan sa magandang pag-awit na Maria Clara na Ave Maria ni Gunod sa saling ng kanyang sariling piano. Kung nakatigil si Padre Salvi sa bintanang dinig ni Maria Clara, nakagawa naman ang
Kailangan niya mensahe ng titig na kasi paayuan ng kasintahan. Saglit na napuno ng pagmumuni-muni ni Ibarra na ang kaalalahanan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagwawala ni Nakasili at Christine. Sa pagdaan ng posisyon, tanging ang tinitirahan ng Alvarez at ikaw niya konsolasyon ang nakasalaang bitana. Naigpit na pinapunos ang Alvarez sa kanyang esposa na huwag itong nalabas. Ikinahihiya niya ang amoy at pagloy na pananamit ng asawa. Naalin ni Doña konsolasyon ang amoy ni Sisa. Inutusan ng Doña ang buwag si Pina papanyutin ito. Inutusan niya si Sisa na kumanta. Ngunit hindi ako ito sumunod. Dahilan kung kaya ang lahat ng galit niya sa asawa ay ibinumos niya sa awa-awang si Sisa. Sa inis ng Doña ay inutusan niya ang buwag si Pina pakantahin si Sisa. Hindi niya inutusan si Sisa na sumayaw ngunit hindi ito sumunod. Nagalit mo niya ang Doña at pinaglalaki ko si Sisa. Nagalit ang Alvarez na makita ang mangyayari nito. Inutusan ang Alvarez sa isang kawat na gamitan, pagkainin at bumunin ang mga sugat nito dahil bukas ay ihakatin si Sisa kay Ibarra. Alas 10 ng gabi na magsimula ang dula. Pinamumunuan ni Don Felipo ang dula dahil abala sa pagsusugal ng alkalde ng mga gabing yun. Nasa ikalawang bahagi na ng dula nang dumating si Crisostomo kay Ibarra at ang tumapi kay Maria Clara. Nang makita ni Padre Salvi na masaya nag-uusap ang magkasintahan, ang ganitong tumumong at nakipagkumbongtasyon kay Don Felipo. Ngunit isa si Ibarra sa may pinakamalaking kabuloy kung kaya hindi na kilala niya ang magkapatid na nauna sa kaguluhan dahil minsan na nitong niligtas ang magkapatid sa pagpaparusa. Ilang sandali pa ay umalis na rin sa Elias. Nagbihis na si Ibarra at nagtungo sa bahay ng dalaga. Sa kanya paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki na may pilat sa kaliwang mukha. Siya si Lucas, kapatid ng taong dilaw. Nagtanong si Lucas kung magkano ang Darius ay ibigay para sa pamilya ng taong dilaw. Pinag-uusapan ni Ibarra si Lucas na kakausapin na lang ito sa ibang araw dahil may dadalawin pa ito. Punong buong ng pag-aalala ang bahay ni Kapitan Chaco dahil sa may sakit na si Maria Clara. Ilang sandali ay dumating si Don Teborio de Espadanya kasama ang asawa itong si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at si Linares na inaanak ng isang kamag-anak, Padre Damaso. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang na, ngunit pinamamalitan niyang siya'y 32 taong gulang lamang. Pinangarap niya ang kapag-asawa ng taga-ibang bansa, ngunit wala sa mga ito ang nagkakagusto sa kanya. Hindi na dalawang isip magpakasal kay Don Tiburcio na bagamat pagpapalin at Pinay ay makikitaan naman ang pagiging isang tunay na Espanyol. Si Don Tiburcio naman ay dahil namasukan bilang katulang sa ospital ng Espanya. Sa pilitan ng namasukan sa Bartong Salvador na nag-iikot sa Russia. Dahil sa ito'y napilay sa pagtulong sa delegasyon at naging masasakitin, ay pinababala ito ng barko ng lumaan sa Pilipinas. Nang wala na itong tulong ng kabayan ay pinayaw ito magpanggap bilang isang doktor. Sila ay isang doktor na wala ng diploma. Habang nakain merienda ang tatlo sa bahay Kapitan Chaco, ay dumating si Padre Salvi. Ipinapilala ng mag-asawa sa Paris Linares. Matapos sa pag-usap ay pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Malakas ang tiwala ni Don Tiburcio na mapapagaling niya ang dalaga. Kinawa rin ng Don niya ang pagkakataon na mapakilala kay Linares si Maria Clara. Nabighan naman sa Linares sa tatunay na kagandahan ng dalaga. Ilang minuto pa ay dumating si Padre Damaso na mamula-mula at malungkot. Habang pasok si Padre Damaso sa singit ni Maria, ay lumabas sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Nagtaka si Maria sa kinang anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa Friday ay halos hindi rin makapaniwala na ang pari may magaspang na ugali at matipid. Germs everywhere. To my kid. Ang matipunong anyo ay bago palang malambot ang damdamin. Tumindig si Padre Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe at umiyak na parang batang ibinulalas ang lahat ng sama ng loob. Dahil dito, nasabi ng lahat na talagang mahal na mahal ng pari ang inaanak na si Maria. Nang kumalma na ang damdamin ng pari, ipinakilala ni Doña Victorina sa Linares. Sinabi ni Linares na siya ay inaanak ng bayaw ni Damaso si Carlicos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pari na binasa naman niya. Lumitaw na si Linares ay nangangailangan ng trabaho at magpapamasawa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ng binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa pag-asawa, sinabi ni Damaso na kakausapin nila si Chaco. Naiwan si Padre Salvi na malungkot at ang kung kaya't ininungkahin ni Elias si Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa masalimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa gustuhan ng Kapitan na maipagiganti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan ay tumanggi ito. Si Kapitan Pablo ay may tatlong anak, 2 lalaki at 1 babae. Pinagsamantalahan ang kanyang anak na babae na isang alagad ng simbahan at napagbintangan naman ang kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapatid na babae. Bagamat hindi napatunayan may sala, ay huli pa ng anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga otoridad. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi nito kinaya ang pagpapahirap ng mga gwardiya sibil na pinaginala ang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang sarili. Plano ng Kapitan Pablo na lumusog sa bayan sa tamang oras dahil wala pa rin mas mahalaga sa kanya kundi ang paghiganti. Naunawaan ni Elias sa salamin ng Kapitan dahil minsan na rin niyang inisip na maghiganti ngunit sa takot na baka may madami pang iba ay kinalimutan na lang ang hamakin nito. Isa na sa ni Elias ang kaibigan niya si Ibarra. Maaari ng mga tulong upang ipaabot sa general ang hinaing ng bayan. Ipinangako ni Elias sa Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon ang
binata ay nakakamit nila ang katarungang hinahanap, ngunit kung hindi naman ay nangako si Elias na aanin ito sa kapitan. King aral na natutunan sa Kabanata 31 hanggang 40 ay una, makikita ang pang-aabuso ng mga makapangyarihan ng mga prayle tulad ni Padre Damaso at impluwensya sa lipunan. Ang kabanata na ito ay nagpapakita din ng mga isyu tulad ng katiwalian, pang-aapi at kawalan ng katarungan. Makikita rin dito ang hangarin ni Ibarra na magtayo ng paaralan at maipakita ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapalaya ng kaisipan at pag-unlad ng bayan.